accelerator cable dito sa ating YTX. Kung mapapansin nyo, ayan, may mga balot-balot na kasi kinonvert ko lang ito noon. Dahil, di ba, meron kasing merong kumbaga downside nitong accelerator cable ng YTX na humihigsi. So, eto, may video ako dito kung paano ginawa ko instead na magpalit agad eh. But then sa kalumaan, ngayon naman, umiipit na siya. Dahil, unang-una, sa kalumaan niya, lumutong na. Tapos, kung titignan natin dito sa may bilot, doon sa may outer part ng cable, eto, binalot ko na nga lang din. Pero ito, nabalatan na kasi yan. So, ayan, since nabalatan na, natutupi na siya, kaya yung cable ko minsan, umi-stock up na dyan. So, medyo hindi na siya safe pagka magra-ride tayo. Kaya napagdesisyonan ko na magpalit na ng accelerator cable. So ito nga, may nabili na ako. Nakakuha na ako ng replacement. Ito. Ayan. So bago natin ikabit, pag-isipan kong langisan na muna. So, tara. So, unang-una, kailangan nating baklasin to, yung ating throttle. So, pagka binaklas na natin yung throttle, makakalas na natin itong ating cable. And then, doon naman sa baba, ito, tatanggalin natin itong side cover para makita natin yung carb. Kung saan, doon nakakonect yung ating cable. So ito, natanggal na natin siya. Tanggal na natin yung cables. Medyo madilim kasi dito sa parteng to, kaya hindi ka makita yung carburetor. So ito siya, oh. Ayan, tanggal na yung cable. Kita ba yung carburetor? Medyo madilim kasi talaga eh. So ito, ayan, natanggal natin tong cable. Then, hahatakan na natin dito palabas. Kaya lang, mukhang maraming pinagkakasuotan. So, ihanap natin doon. Ito na yung naging itsura nung lumang o yung stock natin na accelerator cable. So, ayan, kung makikita nyo, dito nga, ayan, putol na. And then, ito rin, putol na dito. So, may tendency talaga na dahil dun sa mga balubaluktot niya. Ayan, gaya niya, no? Matigas na. Hindi na may tendency, ayan, ito pa. May tendency na pagka nahatak to, hindi na free play itong cable na to. Subukan natin, ha. Ayan, mahirap nang hatakin. Hindi na talaga siya naglalaro. So, yun yung cause kaya nag-i-stack up yung accelerator. Mahirap nito, lalo na pagka mabilis ka. Tapos, wala na. Hindi balik mo mga accelerator mo. Yung cable, hatak pa rin. Kaya, for safety, kailangan na talaga magpalit. By the way, pala tong motor ko? Magsa 7 years na. So, most likely, siguro, mahaba na pagka naka 5 years na yung stock na parts nyo. Pwede nang palitan for safety reason. Natin yung bagong cable, ayan. Kung makikita nyo ito, maputi na to. Ayan, yan yung bagong cable ng accelerator natin. So, ayun, ihanap-hanap nyo lang dito sa ilalim kung saan yung maluwag na para mag-free play siya. And then, ayun, tapos ito na yung karugtong. Ito siya. By the way, hindi ko muna pala finix dito sa ilalim kasi yung adjustment pa natin ng accelerator mamaya. So, dito naman sa part na to, ang kakapitan natin ay yung ating throttle switch. So, ito. Ito na yung ating throttle switch. So, ito ikakabit natin dyan. Okay? So, ito na yung tsura nyan. Naikabit na natin dito sa may ating throttle. So, after that,
Ito, shoot natin yung nipple. Itong nipple na to, shoot natin dito. Dito sa butas yan. Either of the two. Kung saan yung hindi siya hatak masyado. Pagka ano na, yun na. And then kabit na natin itong takip. So, ganun. Tapos adjust na lang tayo dun sa ilalim. Ganun na, naikabit na natin finally. So, ayan. Yan yung itsura niya. Ayan, oh. So, tapos ito dito. May takip to. Ayan. Para hindi siya pasukin ng tubig. May boots siya. Unlike dun sa ating stock na naka-expose. So, ganun lang. Salamat sa mga nanood hanggang dito sa huli. Sana may natutunan na naman kayo. Mga mahilig mag-DIY na katulad ko. So, ganun lang. Simple lang naman. Kung kaya nyo, di gawin. Kung hindi naman, takbo na lang sa mekaniko. Salamat sa panonood.